storage service from Google where users can upload and share files. For example scenario, a group of students is working on ICT project presentation. So instead of sending files back and forth through email, they create a Google Drive folder para ma-access ng buong members yung presentation nila nang hindi na nila pinapaulit-ulit yung sending. Pinterest, a visual discovery and bookmarking platform where can find, save, and organize ideas through image and videos called pins. For example po, di ba usually pag meron tayong Christmas party, sa classroom, kailangan natin ng inspo para mapabilis yung pagde-decorate natin. Third is WhatsApp, a messaging application that allows users to send text messages, voice messages, photos, videos, and video calls. For example scenario, a group of classmates is preparing for their final project presentation. So instead of meeting in person, they create a WhatsApp group chat. Doon sila nag-communicate sa isa't isa para matapos nila yung presentation nila. How are you going to promote ethical use of these resources and exhibit proper etiquette while being connected online? I will promote ethical use by being a good example, using online resources in a responsible way, and hihikayatin ko rin ang iba na gawin ito with honesty and respect. Number 1, be respectful and polite in communication. Kahit sa online lang tayo nag-uusap, importante na marunong tayo ng respeto. Iwasan natin yung paggamit ng bastos o offensive na salita. At hanggat maaari, manatilihin natin na maayos at magalang ang tono natin sa pakikipag-communicate. Minsan kasi, kahit simpleng chat o comment lang, malaking bagay agad kapag magalang at maayos tayo makipag-communicate. Pangalawa, keep private information secure. Dapat maging maingat tayo sa pag-share ng personal details katulad ng passwords, address, or private photos. Hindi dapat lahat inilagay natin sa online. Kasi kapag hindi natin ito iningatan, pwede mauwi sa problema katulad ng hacking o identity theft. Kaya mas mabuti na panatilihin natin private ang ganitong mga impormasyon para manatili tayong safe online. Pangatlo, share truthful and reliable information. Bago tayo mag-share ng balita o kahit anong content, dapat i-check muna natin kung reliable ba yung source. Kasi kung mali ang info na na-share natin, baka isa tayo sa maging dahilan kung bakit kumalat ang fake news. At alam naman natin na malaking epekto nito hindi lang sa atin, kundi din pati sa ibang tao. Kaya mas okay na mag-share na tayo ng helpful at totoo na information. Pang-apat, give credit to sources and creators. Kapag gumagamit tayo ng gawa ng iba, katulad ng videos, musics, or even ideas, huwag natin kalimutan na magbigay ng credit sa creator. Hindi lang tutungkol sa pagiging magalang, kundi rin sa respeto sa effort at creativity na inilagay nila sa gawa nila. Parang simpleng thank you na rin na nagpapakita na we value their hard work. Kaya importante na lagi tayong magbigay ng credit at para maiwasan na din natin ang plagiarism. At panghuli, think before posting or commenting. Bago tayo mag-post o mag-comment ng kung ano-ano, isipin muna natin kung makakabuti ba o makakasama sa ibang tao. Kasi alam naman natin na kapag nasa internet na, mahirap na burahin at butis na kumalat. Kaya, mas mabuti na maging responsible at mag-isip muna tayo bago mag-click. In what ways or situation you can make use of the common ICT tools in your prospective career path? Number 1. Provide access to a vast amount of information for research and learning purposes. This is where online or digital library comes in. Dito, nangangailangan tayo ng email, Yahoo, and etc. Number 2. Facilitate communication, networking, and information sharing among individuals and communities. With the help of ICT tools o ang mga tinatawag natin mga online platforms tulad ng Facebook, Discord, YouTube, and etc. Ang tatlo ito ay may layuning mapadali ang communication, networking, pati na rin ang pagbahagi ng mga impormasyon. Number 3, provide access to communication tools, email, messaging, social media, information, news, maps, research engines, and entertainment or streaming services and games. Siyempre, kapag may
kaalaman ka sa ICT tools, maaari kang makagawa o makapasok sa iba't ibang klase ng platform tulad na lamang ng email, Google Map, at iba pa. Number 4. Do you have limitation in making use of different online platforms if ever you choose to pursue careers in ICT? Honestly, wala pong limitasyon sa platform na mga ito, but ang only limitations ng mga ito is yung internet natin. Kasi kung wala tayong internet, hindi natin sila pwedeng magamit. Pero if specific naman po, sa WhatsApp po, ang mga limitasyon na to is, yung unang-una is, pag mag-share po kayo ng mga video or photo, limited lang, hindi tulad sa mga ibang platform, katulad ng mga Mediafire, ShareIt, at iba pa. Next naman po is Google Drive. Ang limitasyon naman po nito is, masyado pong libre rin yung storage niya, up to 15 gigabytes lang po ata. Tapos sa Pinterest naman po, pag may sinerch po kayong mga specific masyado na picture, medyo medyo iba yung lumalabas, hindi yung mga ina-expect mo or hinahanap mo. Tapos, yun lang po. Today, I will be presenting how are you going to make sure the information are reliable. Number 1, check sources. Ugaliin natin mag-check ng sources sa iba't ibang platform katulad ng website, libro, balita at social media. Number 2, check information. Kailangan natin mag-check ng information baka kasi lahat ng nakikita natin sa online is mali-mali yung mga pinopost or binibigay nilang information. Number 3, check data. Make sure natin na yung nakikitang pinopost ay tama ang data or bilang nito. Halimbawa, sa school ay 30% lang ang pumasa at ang iba ay bumagsak sa pagsusulit. So, dito na tayo mag-check kung tama ba ito. Number 4, look for citation. Tignan kung may nakalagay na pinagmula ng impormasyon or credits sa libro, artikulo, or research. Number 5, avoid bias. Kailangan talaga nating ma-avoid yung pag-bias katulad ng issues kasi sa mga issues is may mga bias ganon, kunyari nakaside yung isa doon, tapos yung iba naman nakaside dito. So parang hindi nila inaano yung pagkakamali ng isa, yung pagkakamali ng isa.